una. At ang pangalawa, merong proper mode. Proper authority, pangalawa, proper mode. Ano yung proper mode natin? Lubog. Lubog ang bautismo. Okay? Ano yung pangatlo? Proper authority, proper mode. Ano yung pangatlo? Merong proper subject. Sino ang proper subject? Ang proper subject, walang iba kung hindi yung mananampalataya, no? Dapat ito ay mananampalataya kung bakit bago ang baptism, merong discipleship para maintindihan at ma-review or ma-refresh, or kung hindi pa talaga siya ligtas ay makakilala siya sa Panginoong Hesukristo ng buuhan. Walang labis, walang kulang, walang putol, kundi ang tagapagligtas ang makikilala nila doon sa discipleship na yun. Kaya napakahalaga na merong tamang subject yun ang believer. Pang-apat, merong proper purpose. Ang proper purpose ng baptism ay ang simbolo ng ating salvation and public profession ng ating pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. No? At yan yung apat. Bakit proper purpose? Ngayong umaga, kung maabutan natin, ma-explain natin doon sa ating pag-aaral ngayong umaga kung bakit ito ang purpose ng baptism. No? Bakit ang purpose ay isang simbolo, ang paglubog doon ay isang simbolo ng ating kaligtasan at public profession ng ating pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. No? Ang pag-uusapan natin this morning ay may titulong Different Baptisms in the Bible. No? Ano ang iba't ibang bautismo sa Biblia? Okay? Mahalaga na makita natin, pagka sinabi nating different baptism, ibig sabihin mayroong pinakitang iba't ibang baptism sa Biblia. Okay? At maraming mga mananampalataya ang nalilito, bakit may iba't ibang bautismo sa Biblia? No? Bakit si John the Baptist nagbaptize? Meron pa tinatawag na baptism of spirit, baptism of fire. Itong pag-usapan natin this morning, no? Para makita natin ang purpose ng mga baptism na yon at ano ang difference niya sa baptism na ginagawa ng isang Kristiyano, no? Dahil hindi nyo ba alam na maraming mga mananampalataya ngayon ang nalilito dahil may mga nagtuturo na marami ang baptism. No, may iisa lang na baptism at yun ang hindi natin dapat makalimutan i-discuss ngayong umaga. Kung di man ngayon, ipag-pray natin sa Sunday, matapos natin ito. Okay? Ano nga ba ang iba't ibang bautismo sa Biblia? Yan ang pag-uusapan natin. Okay? Bago tayo mag-start, at sana nandiyan na yung PPT natin, buksan natin sa Mark chapter 1, verse 1 to 8. Okay? Mark chapter 1, verse 1 to 8. Diyan po tayo magbabasa ngayong umaga. Pagkatapos, lilipat tayo sa Matthew chapter 3, verse 7 to 11. Okay? Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Mark chapter 1, verse 1 to 8. Yan ang babasahin natin. Yan ang ating key text this morning. I-breakdown natin ang mga pag-uusap na yan at kung ano ang mga nandyan. Okay? So, bago natin ito basahin, mag-pray muna tayo, hingi tayo ng guidance sa Panginoon. Let's pray. Lord, bago po kami mag-start, magbasa ng iyong salita, at bago kami, Lord, mag-aral ng bautismo, Panginoon, nalangin kami na i-bless niyo po ang aming pag-aaral na ito, Lord. Bigyan niyo kami ng wisdom and open-minded heart sa inyong katotohanan. Lord, ilayo niyo po kami sa mga bagay, Lord, na magdi-distract sa amin. Tulungan niyo kami, Panginoon, makafocus at makapag-prepare, Panginoon, sa pakikinig, sa pag-aaral ng inyong salita ngayong umaga. At kayo, Panginoon, ang manguna, at kayo, Panginoon, ang mag-enlighten sa amin pong mga babasahin. Salamat, Panginoon. Dalangin po kami na makilala ka po namin sa mga babasahin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay.
So let's start with Mark chapter 1 verse 1 to 8. Lahat ng gagawin natin ngayong umaga ay lahat babasahin natin sa Biblia kasi mahalaga na makita mismo ninyo ang sinasabi natin dito na bautismo. Okay? Andiyan na po ba kayo? Say amen. Okay, babasahin natin verse 1. Nasundan niyo po ako, ha? Verse 1, the beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God. As it is written in the prophets, behold, I send my messenger before thy face, which shall prepare thy way before thee. Pansinin niyo yan sa verse 2. Nasusulat daw sa mga propeta, ibig sabihin, meron daw nasusulat doon sa libro ng mga propeta na magpapadala ang Diyos ng isang mensahero sa mga tao na doon kay Kristo at ipe-prepare niya, ihahanda niya ang daanan papunta sa Kanya, no? Siya ang maghahanda ng daanan papunta sa Kanya. At gusto ko po ito na makita nyo, no? Buksan natin sa Malakay chapter 3 verse 10. Ito yung propesya na yon para makita ninyo. Malakay chapter 3 verse 10. Okay? Baka mayroon siya, may Malakay pala, mayroon po. Yan ay bago mag-Matthew, no? Sa inyong mga Biblia kasi yan ang huling libro sa Old Testament. Okay? Andiyan na po ba kayo? Malakay 3 verse 1? Malakay chapter 3 verse 1. Okay? Andiyan na ba? Okay. Pansinin nyo yung parehas na pagkakasabi ng nagsulat ng Matthew. Sabi sa verse 1, behold, I will send my messenger, and he shall prepare the way before me, and the Lord whom ye seek, ano daw? Yung hinahanap nyong Lord or Master ay darating agad, shall suddenly come to his temple, even the messenger of the covenant, whom ye delight in, behold, he shall come, said the Lord of hosts. Pag sinabi natin Lord of hosts, yan ay Diyos o master ng mga armies, no? At yan ay ang Diyos. So, sa Malakay chapter 3 verse 1, ipinakita sa atin na mayroon palang propesiya. At sa Mark chapter 1 verse 2, sinasabi doon na itong propesiya na ito na nasusulat at ang sabi sa verse 3, the voice of one crying in Jerusalem, no? Isang boses na sumisigaw galing sa wilderness, o kung sa Tagalog, ang tinig na ng isang sumisigaw sa ilang, no? Ihanda ninyo ang daan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang mga landas. Mahalaga na makita niyo itong word na ito. Make his paths straight. Tuwirin ninyo ang mga landas. Ibig sabihin, kung sino man itong nakapropesiya na to, no? Kung sino man yung nakapropesiya na to, siya ang magiging mitya. Siya ang magiging simula para makita ng tao na ito ang Mesaya. Ito yung magliligtas sa tao. Siya yung magtuturo. Siya yung sisigaw. Siya yung magiging maingay pagdating sa panahon nila at ituturo niya yung paparating na tagapagligtas. No? Ito ang ibig sabihin nito. Pero hindi lang yan nangyari lang na rare o random chance. Hindi po. Nakapropesiya siya ilang 100 years bago mangyari itong pagkakataon na ito. Para makilala natin ito, okay? Tingnan natin sa verse 4. Ang pangalan niya ay si John the Baptist. No? Siya si John the Baptist. Siya yung iiyak. Pagka sinabi natin iiyak, siya yung sisigaw, siya yung magpapakilala kay Kristo, no? Siya yung maghahanda ng daanan para makilala ng mga tao na mayroong magliligtas sa kanila o mayroong Kristo. Okay? Bakit mahalaga na binabasa natin ito, no?
Bakit mahalaga na tinitingnan natin ito sa Biblia? Kasi hindi natin pwedeng tsamba-tsambahin. Hindi natin pwedeng tsamba-tsambahin. Dapat aralin natin ng dahan-dahan, basahin natin, bigyan natin ng oras, bigyan natin ng atensyon. Ang sinasabi sa mga bersikulong ito ng dahan-dahan, aralin natin, kaya nga ito Sunday School aralin natin para makita ninyo na yung pagdating ni Kristo ay hindi lang siya pinanganak at naging Kristo, hindi. Bago pa mangyari ang lahat, sa Old Testament pa lang ang mga propeta, binibigyan na sila ng vision ng Diyos na may darating na tagapagligtas. At ang magiging paano ba natin ito sabihin? Ang magiging trigger, no? Or ang magiging proof nila na yun ang tagapagligtas, merong maghahanda ng kanyang daanan. At makikita ng mga tao yung paghahanda na yon, no? Hindi yun sa isang village lang na wala nakakita, hindi. Lahat ng tao doon makakarinig na merong sumisigaw doon na ito ang tagapagligtas, pumunta kayo dito, siya ang magliligtas sa atin. Yun ang ibig sabihin sa verse 1 to 3. No? Pinapakita sa atin, wag natin puputol-putulin yung verse, magkakasunod yan. Si John the Baptist, sabi sa verse 4, ang nagbaptize. John did baptize in the wilderness. Pansinin yan. Siya ay nagbaptize in the wilderness and preach the baptism of repentance for the remission of sin. So meron palang tinatawag na baptism of repentance for the remission of sin, or sa Tagalog, ito ang bautismo ng pagsisisi sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Okay? Ngayon, ang ibang mga sekta, ang ginagawa nila ay hanap tayo ng baptism, nakita nila, may bautismo pala ng pagsisisi. Dapat ginagawa natin to, na hindi nila iniintindi dahan-dahan kung bakit ito nangyari. Tandaan natin, ano yung propesiya kay John the Baptist? Si John the Baptist ay, maghahanda ng daan ng Panginoon. Siya ay iiyak, siya ay sisigaw, siya ay magiging maingay sa wilderness, hindi sa syudad. Sa wilderness, malayo yun sa syudad. Sa ilang, no? Isang lugar na malayo, no? Doon siya sisigaw at magsasabing, ito ang tagapagligtas at siya ay dumating na, no? Siya ang maghahanda noon. Ngayon, ito ang gusto ko pong makita ninyo. Yung bautismo na to, napakahalaga. Bakit? Sa panahon na yon, no? Tandaan natin, meron ring reliyon sa panahon na yon. At yung reliyon na yon ay ipinapakita sa mga susunod na verses kung paano rin si John the Baptist nagalit sa kanila, kung paano si Jesus Christ nagalit sa kanila, dahil nagiging tradisyon, nagiging na lang parang performance, wala na yung pagbabago sa loob. Ang reliyon nila ay pawang performance na lamang. At ang malala pa nga, sabi ni Kristo sa kanila ay, sa panlabas nakaputi kayo, pero sa loob para kayong mga patay, no? Mabaho ang inyong loob, ganun ang amoy ninyo. Sabi pa ni John, kayo ay mga viper, no? mga ahas. Di ba? Ganun kalala ang description sa kanila ni John the Baptist. Bakit? Kasi punong-puno ng hypocrisy, no? Ng pagiging hypocrite ang reliyon noon. Imbis na ang Diyos ang nasasamba, tao ang nagbe-benefit ng mga panahon na yon. At kung mapapansin nyo, si John the Baptist ay hindi kasama sa mga nagsisilbi sa templo. Napansin nyo? Saan siya naka-set up?
Saan ang setup niya? Sa templo? Saan? Sa wilderness, sa ilang, sa labas. Bakit hindi siya kasama ng mga pari nung panahon na yon? Bakit hindi siya kasama ng mga reliyosong mga tao doon? Ba't siya nakahiwalay? Kasi ang Diyos hiniwalay talaga siya. Dahil pinakilala siya bilang ang pinakahuling propeta. Siya ang pinakahuling propeta. Siya ang pinakahuling magbibigay ng mga katotohanan na nagmula sa Diyos para ipakilala yung paparating na Kristo. Okay? Nakakasunod ba kayo? Nakakasunod ba, no? Ito si John the Baptist, no? Sabi sa verse 4, and John did baptize in the wilderness, preach the baptism of repentance for the remission of sins. Verse 5, and there went out unto him all the land of Judea. No? Mahalaga yan. Verse 5 na yan. Ang daming pumunta. Ang daming pumunta kay John the Baptist. Ang sabi niya sa verse 5, and there went out unto him, pumupunta sa kanya ang mga tao mula sa buong lupain ng Judea at lahat ng mga taga-Jerusalem, at sila'y binabautismuhan niya sa ilog ng Jordan na nagpapahayag ng kanilang mga kasalanan. Okay? Tingnan niyo yun mabuti. I-underline niyo yun. Sila ay nagpapabautismo kay John the Baptist. Ano yung ginagawa nila? Diyan sa verse 5. Nagpapabautismo sila, ano yung ginagawa nila? Confessing of their sins. Ibig sabihin, yung pagbabautismo na yon ay pagsunod ng paghihingi ng tawad ng kanilang mga kasalanan, kino-confess nila yung mga kasalanan nila, at saka sila binabautismuhan. Nakuha natin? So, ibig sabihin, ang requirement ng baptism ni John ay dapat ikumpisal mo ang iyong mga kasalanan at magpakita ka ng pagbabago. Kaya to repentance kasi ang tawag ni John the Baptist sa kanila ay repent and believe. No? Mag-repent kayo, for the kingdom of God is at hand. Malapit na andito na yung nakamay ng Diyos, malapit na. Ang kaharian ng Diyos ay nandito na. Kaya magsisisi kayo ng inyong mga kasalanan. Nakakasunod ba? Okay? Kaya sa verse 4 and verse 5, makikita natin, nagbautismo si John para ang mga taong ito ay lumapit at tumalikod sa kasalanan. Nakakuha ba natin? So yun ang purpose ni John kung bakit siya tinawag na Baptist. The Baptist, nagbabaptize. Bakit? No? Hindi po siya tinawag na John the Baptist kasi yun ang religion niya, tulad ng sinasabi ng mga pastor ngayon na Baptist tayo kasi si John the Baptist ay Baptist. Mali. No? Si John the Baptist ay may specific role. Ang specific role niya ay tawagin yung mga tao na magsisi ng kanilang mga kasalanan, at bilang patunay na sila ay nagsisi at gustong sumunod sa Diyos, Panginoon, patawarin mo kami, gusto namin mabago, gusto namin mapatawad ang aming mga kasalanan, lalapit sila kay John para mabautismuhan. Ibig sabihin, sumusunod sila, naniniwala sila doon sa mensahe ni John, na talikuran nyo ang mga kasalanan, baguhin nyo ang inyong isip, at magpabautismo kayo. Yung bautismo, yung aksyon, yung proof na sila ay nagsisisi. Okay, nagets natin? Nakakasunod po ba? Okay? Kasi pupunta tayo sa verse 6. Itong si John na ito, okay, ay nakadamit ng nagbalahibo ng kamelyo. Pansinin niyo ito ha, hindi siya nakasuot ng normal na damit.
nakatira na nga siya sa wilderness, ang 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 kanya pang suot ay hindi pang normal na suot. Bakit? Ang suot niya ay skin ng animal, no? Skin ng animal. Meron siyang sinturong balat sa kanyang baywang at ito yung kanyang kinakain. Hindi rin normal na, na pagkain ng mga tao. Siya ay kumakain ng mga balang at pulot-pukyutan, no? Kaya talagang separate si John sa mga pari ng panahon na yon. Di ba? Ibang-iba talaga si John. Kung tatawagin natin siya sa panahon natin, siya ay isang parang monghe. Di ba? Nakatira siya sa kabundukan at hindi siya kumakain ng mga natural na kinakain natin. Kung anong nahanap niya sa bundok, yun ang kinakain ng isang monghe. Ganun rin si John. Humiwalay siya. No? Humiwalay siya. At nung dumating yung pagkakataon, kinilo siya ng Diyos para sumigaw. No? Verse 7. At siya'y nangaral na nagsasabing, tingnan niyo to, dumarating na kasunod ko ang higit na makapangyarihan kaysa akin. Hindi ako karapat-dapat yumukod at magkalag ng tali ng kanyang mga sandalyas. Post natin dyan. Si John the Baptist na nakilala ng mga tao bilang nagbabautismo at tumatawag sa kanila na magsisi talikuran ng kanilang mga kasalanan at pagsisihan ng kanilang mga kasalanan dahil andyan na ang Diyos, andyan na ang tagapagligtas, no? Ang sabi niya dito, itong bautismo na to, no? Itong bautismo na to ay makapagpapatawad sa inyong mga kasalanan. Pero sabi sa verse 7, yung darating, okay? Tandaan niyo tong word na to. Yung darating, nakasunod ko, ibig sabihin, yung attention ng mga tao, ipinupunta niya doon sa darating nakasunod niya. At darating talaga yon. Darating yun, pupunta yun kay John. Pupunta siya kay John. Yung darating kasunod ko, ang sabi ni John ay higit na makapangyarihan kaysa sa akin. Hindi ako karapat-dapat na yumukod, maglagay ng tsinelas niya, magtanggal ng tsinelas niya. Wala akong karapatan nun. No? Dahil mas makapangyarihan, mas dakila siya kaysa sa akin. Sabi sa verse 8, kung si John ay nagbabautismo gamit ang tubig, itong darating na to, babautismuhan niya tayo saan? Sa Espiritu Santo. Babautismuhan niya tayo sa Espiritu Santo. Okay? Nakakasunod ba? Okay? Nakuha na natin yung buong context ng 1 to 8. Yung darating, nakasunod ko. Kung ako nagbabautismo ng tubig, siya babautismuhan kayo ng Espiritu. Ibig sabihin, alam ni John na yung bautismo niya ay hindi yon ang makapagbibigay ng kompletong paglilinis at pagpapatawad sa tao. Kung hindi ang kanyang bautismo ay pagtawag na magsisisi yung mga tao sa panahon na yon. Magsisi kayo at bumalik kayo sa Diyos. Magpabautismo kayo. Nakuha ba natin? Okay? Ito si John. Sa perspective ng mga Hudyo, ito naman yung nangyari. Lilipat ngayon tayo sa Matthew chapter 3. Buksan niyo yung inyong mga Bible sa Matthew chapter 3. Okay? Sa perspective ng mga Hudyo, ito yung nangyari. Gusto ko po na makita ninyo, no? Andiyan na po ba kayo? Chapter 3 verse 7. Okay? Andiyan na ba? Say amen. Okay, konti pa lang. How about the others? Andiyan na kayo? Matthew chapter 3. Amen. Okay. Okay. Sa verse 7, tingnan nyo mabuti ito. Okay? So, again,
Si John the Baptist ay lumabas sa kanyang pagiging isolated sa tao at galing sa wilderness ay sumigaw siya, repent, no? Bumalik kayo sa Panginoon, baguhin niyo ang inyong mga isip, talikuran niyo ang kasalanan. Magsisisi kayo sa inyong mga kasalanan. At ngayon lahat mula sa Judea papunta sa Jerusalem ay nagpunta doon sa kanya, no? Quick summary lang ito ng Mark verse 1 to 8. Nagsipunta sa kanya at siya ay nagbautismo. Papunta saan? Sa kapatawaran, no? At yung mga taong lumalapit sa kanya, lumalapit kasi gusto nilang mapatawad, naintindihan nila na kailangan nilang talikuran ang kasalanan, no? Nagdesisyon silang sumunod doon sa paghingi ng tawad dahil naintindihan nilang makasalanan sila. So yung mga nagpabautismo doon ay yung mga taong naniwala sa mensahe ni John, na kailangan nilang magsisi ng kanilang mga kasalanan. Okay? May kaligtasan na ba doon? Wala pa. Okay? Wala pa doon. Dahil darating. Doon mismo, sa pagkakataon na yon, no? Hindi na naghintay ng matagal na panahon, hindi na. Dumating mismo doon. Tingnan niyo ito mabuti, no? Sabi dito, sa verse 7, pagkatapos niya magbautismo, ang daming taong dumadating sa kanya, dumating yung particular na grupo. Sabi sa verse 7, ngunit nang makita niya marami sa mga Pariseo at Saduceo ang nagdatingan upang magpabautismo, ang sabi ni John sa kanila, ito pakinggan nyo, kayong lahi ng mga ulupong, sino ang nagbabala sa inyo upang makatakas sa puot na darating? Pansinin niyo yung pagkakasabi niya, ha? Sino nagsabi sa inyo nito? Sino nagsabi sa inyo na merong kapatawaran at makakatakas kayo, no? Nagets niyo yung parang perspective ng verse 7? Bakit ganun kabigat ang kanyang rebuke sa mga taong ito? Bakit kayo nandito? Ito ay reaksyon ni John dahil naiintindihan niya ang nasa isip ng mga taong ito ay hindi para magsisi. Ang nasa isip ng mga taong ito, gusto kong makatakas sa galit ng Diyos. Gusto kong makatakas doon sa galit na paparating. Kailangan kong maligtas. Pero hindi nila naisip kung bakit sila dumating sa ganong pangyayari na kailangan nilang baguhin ang kanilang pag-iisip sa kasalanan. Ganun na lang ang galit ni John sa mga hipokritong ito. Kaya ganun na lang yung kanyang rebuke sa kanila. Ganun na lang yung kanyang pagkasabi na ang sabi niya, kayong mga ulupong. Ang tigas ng pagkakasabi. Pero ganun kasi. Tandaan po ninyo, ito ay mga religious leaders. Kung baga, kung lalagyan lang natin ng label, halos ito ay dapat kasing pantay ng role ni John na nagsisilbi sa Panginoon. Pero tandaan ninyo, ang mga Saduceo, Pariseo nasa templo. Si John nasaan? Nasa ilang, nasa wilderness, munghi si John. Malayo siya sa syudad. No? Humiwalay siya. Bakit? Kasi yung mga nandoon sa loob, di ba, ay punong-puno ng pagiging hipokrito. Hindi na ang Diyos ang nasa loob ng templo. Puro pansarili. No? Performance na lang. Nung nakita nga ni, ang sabi nga ni Kristo mas mabuti na yung manalangin ka sa loob ng isang aparador kaysa yung ikaw ay mananalangin doon sa labas tulad ng ginagawa ng mga ito. Nagiging performance na lang. At ang sabi pa ni Kristo, puti ang iyong suot pero ang ilalim mo ay parang skeleton, bulok na parang patay, di ba? Ganon kalala. Ang mga Pariseo at Saduceo, mga religious leaders ng panahon na yon. Pero pansinin nyo pumunta sila doon sa baptism ni John. Bakit? Kasi naintindihan nila na galit talaga ang Diyos at alam nila na may darating. At kung hindi nyo lang alam,
Kung bakit sila pumunta doon kay John, kasi si John ay nakikilala na sa panahon na ito. Meron na siyang reputasyon. No? May reputasyon na si John, kaya siya pinupuntahan ng mga tao. No? Walang pupunta sa kanya kung ang sa tingin nila para tong baliw na nagsisigaw na magsisisi kayo. Hindi. Pero nung sumigaw si John na magsisi kayo, maraming pumunta. Bakit? Kasi may kredibilidad si John. No? Meron siyang kredibilidad bilang isang propeta. At kilalang tao ng panahon na yon, di ba? Imagine, nag-isolate ka, naging kang monghe, pero nakilala ka pa rin ng mga tao. Kung hindi ang Diyos ang gumawa ng paraan para si John, magampanan niya ang kanyang role. Di ba? Nandoon ang kilos ng kamay ng Diyos. No? Kung baga, bakit ganun yung galit ni John? Anong ibig niya sabihin? Tingnan niyo sa verse 8. Tuloy natin sa verse 8. Ano yung sabi diyan? Ano yung pinapagawa ni John? Mamunga kayo. Mamunga kayo ng nararapat sa pagsisisi. Ibig sabihin, magpakita kayo ng proof na nagbago na kayo. No? Yun ang pagsisisi. Magpakita kayo ng fruit na consistent sa repentance, isang desisyon na pagtalikod sa kasalanan. No? Parang ito lang yun eh. Example, may nakagawa sa iyo ng mali. Tapos nag-sorry siya sa iyo. Pero tinatanong mo siya, bakit ka nagsasorry sa akin? Basta sorry. Di ba? Nag-guess yung point? Parang okay, nag-sorry ka, pero hindi mo naman alam kung bakit na ganito yung reaction ko sa'yo. Di ba? Parang yung sorry mo is parang word of mouth lang. Walang depth, walang pagbabago. No? So, possible, gagawin mo pa rin ito. Dahil yung sorry nun, nag-sorry ka lang just for the sake, napatawarin ka, pero hindi. Dahil meron ka talagang pagsisisi, gusto mong magbago, kaya ka nag-sorry at gusto mong magsimula muli. Ito yung pagkakaiba. Kaya nung nakita ni John na lumapit sila para lang mapatawad ng Diyos at para hindi sila bagsakan ng galit ng Diyos, ang tanong niya, sino nagsabi sa inyo? Ayan sino nagbabala sa inyo upang yung word dyan ay makatakas. Pang makatakas sa puot na darating. Nakilatis agad ni John the Baptist ang gustong gawin itong mga taong ito. Di ba? So, note natin kung pwedeng mailabas dyan ng mga natin, sa ating PPT, no? Okay? John was from the wilderness and has a good reputation offering forgiveness through this baptism. Ibig sabihin, yung mga Sadducees, andyan ba? Pwede pakilabas dyan. Okay? Ibig sabihin, it is most likely, yung mga Sadducees and Pharisees ay pumunta dito para mapatawad na hindi binabago ang kanilang kaisipan mula sa kasalanan. Okay? Kumbaga, para lamang maligtas sa darating na paghuhusga o galit ng Diyos, para maligtas from the wrath to come. Diyan ba? Okay, pakilabas naman sa ating PPT, Tutuloy ngayon tayo sa verse 9. Okay? Sabi pa ni John the Baptist sa kanila, at huwag ninyong sabihin sa inyong sarili, no, na si Abraham ang aming ama. Tapos nagbigay si John the Baptist dito ng ang tawag dito ay sarcasm. Di ba? Para lang imak itong mga Pharisee ito at mga Sadduceeyong ito na
Hindi nyo pwedeng gamitin pang depensa o kasiguraduhan na kayo ay mula sa linya ni Abraham. Sabi ni Jan sa kanila, kahit ang Diyos, kaya niyang gumawa ng mga anak ni Abraham mula sa mga batong ito. Diba? Pinakita dito ni John the Baptist, kinorek niya yung false assurance ng mga Saduceo at Pariseo sa kanilang linya. Ay dahil ako ay mula sa linya ni Abraham, ako ay maliligtas, kaya kailangan kong humingi ng tawad sa Diyos. Pero ang punto kasi dito hindi yung basta lang na paghingi ng tawad o pagpapatawad. Ang linya dito ay ang sigaw ni John, magsisisi kayo. Magsisisi kayo, baguhin ninyo yung inyong isipan sa inyong kasalanan. Yun ang punto. Kaya baptism of repentance, baptism for the remission of sin, para mapatawad ang inyong mga kasalanan, kailangan nyo magpabautismo. Diba? Pero yung pagpapabautismo na yon ay sagot o pagsunod sa tawag ni John na magsisisi kayo sa inyong mga kasalanan. So hindi sila doon binautismo para malinis. Binautismo sila dahil gusto nilang mapatawad. Ibig sabihin meron silang repentance, no? May repentance na sila bago sila lumubog doon sa tubig na yon, no? Kaya ang sabi ni John dito ay hindi nyo pwedeng gamitin yung inyong pinagmulan na linya para yes po. Opo, yun. Para siyang ipinapakita nila yung kaligtasan nila ay nagmumula sa kanilang linya, no? So, napakahalaga na makita natin kung paano mag-isip ang mga Hudyo. Bakit? Kasi sa puntong ito, hindi nyo maintindihan itong bautismo ni John kung hindi nyo makikita itong mga interaction na to. Doon sa kanyang pagkakasabi, itunuloy niya sa verse 10, no? At napakahalaga nitong verse 10 na to dahil diyan nyo makikita yung kumpletong ibig sabihin ni John simula nung kanyang pag-rebuke sa mga Pharisees at Sadducees. Alam niya ang mangyayari. Alam niya ang mangyayari sa kanila. Alam niya ang mangyayari sa kanilang reliyon. No? Alam niya. At pinakita ito ng Diyos kay John the Baptist. Sabi sa verse 10, ngayon pa lamang ay nakalagay na ang palakol sa ugat ng mga punong kahoy. Nakita niyo yon? Yung palakol. Ano ang nagsisimbolo niyan na palakol na yan? Yan yung judgment ng Diyos. Nakalagay na yung palakol, handa ng mag-swing sa ulo, sa ugat ng mga punong kahoy na ito. Ang sabi dito, ang bawat punong kahoy na hindi mabuti ang bunga ay pinuputol at inihagis sa apoy. Mga kaibigan at mga kapatid, ito yung nagsarado, nung nire-review ko to, ito yung nagsarado ng aking pagkakaintindi doon sa sinabi ni John. Kung bakit siya nagsabi, sinong nagsabi sa inyo, nagbabala sa inyo, na kayo ay makakaligtas, no? Doon sa galit ng Diyos. Hindi kayo makakaligtas. Yung inyong buong reliyon at tradisyon ay wawasakin ng Diyos dahil naginang parang tradisyon na lamang ng tao at hindi na ang Diyos ang nasa gitna ninyo. Kaya magpakita kayo. Kung gusto nyo mabautismo, magpakita kayo ng proof o ebidensya na kayo ay nagbago na ng inyong isipan. Nagbago na kayo dun sa pagiging yung pagpapakitang tao, no? Performer ng mga taong ito. Di ba? Nakakasunod ba? No? Habang dinadahan-dahan natin yung context
ng, ng Matthew chapter 3, mas naiintindihan natin kung gaano kabigat itong storya ni John. Hindi tulad ng sinasabi ng ibang, baptist tayo kasi si John the Baptist ay baptist. No. Ang bigat pala ng trabaho niya bilang isang baptizer. Kasi tinatawag niya yung lahat ng tao, magsisisi kayo. Pero doon sa kanyang pagtawag, kinikilatis niya rin lahat ng binabautismo niya. Hindi siya basta nagbabautismo. Lahat ng dumadating sa kanya, kinikilala niya, inaalam niya kung nagsisi ba sa Panginoon. Bakit? Kasi lahat na nagsisi doon, alam niyo ba, lahat na nagsisi doon, no? Lahat na nagsisi doon ng kanyang kasalanan para sa kapatawaran, ay inihahanda ang kanilang buhay, isip at puso para pag dumating na yung mas dakila kaysa kay John, tatanggapin nila yon. Dahil wala nang iba pa silang pwedeng kapitan kung hindi yung kanilang reliyon, ano? O di yung magsasabing, ako ang magbibigay ng kapatawaran, ng kaligtasan, at ng buhay. Sino yun? Si Kristo. Diba? Kaya, napaka-importante ng pagiging baptizer kasi siya yung naghahanda ng daan at tumuturo sa paparating na Mesaya. Ito na yung hinihintay natin, yung nakasulat sa propesiya. Ito na siya. Siya yung magpupulpil nito. At mamaya, 9:40 na. Di ba kaya, ang ganda ng exegetical study kasi habang nadinadahan-dahan natin, naiintindihan ninyo yung buong konteksto ng mga verses na binabasa natin. Di ba? Na-enjoy ba kayo sa ganitong klaseng pag-aaral? No? Hindi lang sa verse 10, verse 11, tingnan nyo mabuti ito. Ang ganda ng pagkakasabi ni John dito eh. Ang sabi niya, indeed, I indeed, no? As for me, yun ang ibig niya sabihin. As for me, okay, ako, ay babautismuhan ko kayo ng tubig, okay, ng tubig, dahil sa inyong repentance. Okay? Dahil sa inyong pagsisisi, dahil sa inyong pagbabago ng isip, babautismuhan ko kayo ng tubig. Pero, pansinin niyo yung word na pero, ibig sabihin, parang negation, no? Ipinapakita niya, itong pagbabautismo ko sa inyo, ay tubig lamang. Tubig lamang ito. Yun ang ibig sabihin ng word na but dyan. Mahalaga yung word na but dyan kasi parang ibinababa niya yung pagbabautismo niya. Tubig lang ito. Tubig lang ito. Pero siya na darating pagkatapos ko ay mas matindi, mas powerful, mas noble kaysa sa akin. Ang sandalyas niya ay hindi ko kayang suotin, hindi ko rin kayang tanggalin. Kung ako nagbautismo lang sa inyo, yun yung pagkaka-word niya, bautismo lang ng tubig, siya ay magbabautismo sa inyo na saan? Sa Espiritu. Nagets natin? Sa Espiritu at ito yung isa pa, at apoy. No? Yang dalawang bagay na yan, ang isa sa mga misteryo na ibinigay ni John na mangyayari in the future. Bakit? Hindi pa ito nangyayari ngayon do sa panahon ni John habang nagbabautismo siya. Kaya nga bautismo pa ng tubig eh. Di ba? Kaya tatandaan natin ang bautismo ni John ay hindi para sa atin. Kung hindi para sa mga tao nung panahon niya, para tawagin sila na magsisisi at ihanda yung puso nila sa paparating na tunay na magliligtas sa tao. No? 'Di ba? Ang ginagawa kasi ng iba ay ito pala merong baptism of ano? Meron talagang baptism of John. Para magsisi tayo ng kasalanan, magpapautismo tayo, mali. Sa nabasa natin konteksto, ganun ba ang gusto niyang sabihin? Di ba hindi? Kasi itong bautismo na to ay para sa mga tao na yun lamang. Sa panahon na yun. Dahil nung dumating na si Kristo, ibang bautismo na yung ibinigay ni Kristo para sa atin. At dahil for sure hindi ko ito makukuha ngayong Sunday, bigyan ko kayo ng picture kung ano ibig ko sabihin. Kung paano, no, si Kristo ang magbabautismo sa atin sa Espiritu. Ganun rin ang eksaktong picture ng ginagawa nating bautismo dito.
Anong ibig sabihin? Si Kristo, ang proper authority. Ang paglubog sa tubig, ang proper mode. Baptism in the Spirit. Ang tubig, walang iba, kundi ang Holy Spirit. No? Kaya, tulad rin ng paglubog sa atin dyan, sa baptism, ganun rin ang ginawa ng Panginoong Jesucristo sa ating mga buhay. At yan i-explain ko sa inyo, wag kayong mag-alala. Kung ngayon, naririnig nyo ngayon ay parang ano pa siya, very general. Explain ko yan sa inyo, specifically, isa-isa, i-breakdown ko yan na pagkatapos ng klase natin, maiintindihan nyo ang kompletong Trinity, the Father, the Son, and the Holy Spirit, ay nasa kaligtasan natin. Hindi sila absent nung tayo ay naligtas, kompleto. No? Napakaganda nito. Kaya, kung hindi man natin matapos ngayon, sa Sunday, huwag kayong absent para maintindihan nyo ito. Okay. So ngayon, ito ang gusto kong makita ninyo pagkatapos natin basahin yung dalawang context na yun. Mark chapter 1, verse 1 to 8, tapos Matthew chapter 3, verse 7 to 11. Ito yung gusto ko po na makita nyo para mag-transition tayo dun sa next na verse. Okay? Sabi ni John sa mga tao, but he that cometh after me, una, sabi niya, is mightier, more powerful, more noble than I. Pangalawa, I am not worthy to bear or remove his shoes. Pangatlo, sabi niya, for those who repent, he will baptize with the Holy Spirit. No? Nilagyan ko ng parenthesis dyan para maintindihan niyo ibig sabihin ng baptism of the Holy Spirit. Ito ay salvation and union with Christ. No? So pag tanong kayo, sa kaligtasan natin, Brother David, kailan po ba ito nangyayari? Kapag ikaw ay nanampalataya. Pag ikaw ay naniwala, instantly, ang Diyos babautismo ka sa Espiritu. No? Nakuha po ba natin? Babautismo ka sa Espiritu. Bakit? Hindi ka magiging parte ng katawan ng Diyos kung hindi ka babautismo ng Espiritu. Pero spoiler yan. Okay? Na-spoil ko na. Doon pa yan sa baptism of the Holy Spirit. Sa baptism muna tayo na dyan mag-focus. Okay? Sabi sa pang-apat, for those who don't repent will be baptized with fire. No? Ito ang difference. Pansinin nyo. Alam nyo ba ang iba binabasa ito na, di ba, spirit and fire? Spirit and fire, ibig sabihin ito yung nangyari sa mga mananampalataya sa Acts. Nakuha nila yung spirit of fire ng Panginoon. Binautismohan sila ng Holy Spirit, kaya sila nagkaapoy. Mali po. Kasi sa susunod na verse mismo, makikita ninyo ang ibig niyang sabihin sa apoy. Contrasting ito. Okay? Tingnan nyo sa susunod. Kung contrasting, Brother David, bakit hindi bat? Hindi contrasting ang nakalagay, kundi ang nakalagay ay spirit and fire. No? Note natin, doon pwede pakilabas yun ng note. Okay? Next doon, tatandaan nyo ito at isulat nyo ito sa inyong mga notes. The baptism of John is for those people in his time to call them to repentance and prepare and point them to Christ. Okay? Ito ang baptism ni John. Okay? So pag may narinig kayong, kung gusto mong mapatawad ng Diyos, kung magpabautismo ka, sabihin mo, hindi na yan sa atin. Sa panahon lang yan ni John. Okay? Nagigas ba natin? Kasi merong mga sekta na naniniwala na kailangan mo magpabautismo para mapatawad. Hindi po yun. No? Wala pa kasi nun si Kristo. Pero nung dumating na si Kristo, wala na yung bautismo sa pagpapatawad kasi ang pagpapatawad ay nasa Diyos na. Okay? So, ayan. Tandaan natin tong note na to. Yan. The baptism of John is for those people in his time to call them to repentance and prepare and point them
to Christ. Yan ang baptism ni John. Okay? Ngayon, i-breakdown naman natin yung baptism of the Spirit and baptism of fire. Bago tayo pumunta sa baptism of the Spirit, doon muna tayo sa baptism of fire. Bakit? Kasi, mahalaga na makita ninyo, ito po ay propesiya ni John. Sabi ko nga sa inyo, si John ang huling prophet. Siya ang huling prophet, pagkatapos niya wala nang mga prophet. Kaya nagugulat ako minsan pag nanonood ako sa Facebook, prophet ganito, may prophet pa sa panahon na to. Alam ko si John ang huling propeta eh. Di ba? Bakit may mga prophet pa sa panahon na to? Magugulat ka na lang eh, no? Di ba? Nakakagulat ang panahon ngayon. No? Meron pang mga apostol. Sa panahon ngayon, 2026, may apostol pa rin. May disciple pa ni Christ. Antindi, no? Di ba? Pero si John ang pinakahuling propeta kasi siya ang huling sisigaw at magtuturo sa paparating na Kristo. No? So ngayon, letter B, baptism of fire. At alam kong dito tayo matatapos, hindi na natin naabot yung pangatlo. Letter B, baptism of fire. Gusto ko pong makita ninyo na si John, ang huling propeta, prophesied sa Isaiah at sa Malakay 3 verse 1, pinrophesy niya na si Kristo ay magbabaptize sa mga hindi magsisisi sa pamamagitan ng apoy or yung tinatawag nating judgment. Okay? Will face judgment. Ang fire po mga kaibigan at mga kapatid ay dinidescribe bilang isang destructive na puwersa sa mundong ito. Magsimula ka ng apoy, lahat ng damo sa paligid niyan, sunog. Talagang wawasakin ng apoy na yan yung mga nasa paligid niyan. No? Di ba? Ang rason kung bakit pag kayo ay nagluluto, hindi nasusunog ang niluluto ninyo dahil nakalagay saan? Siyempre sa pan or sa lutuan. Pero pag inilagay nyo yung niluluto nyo mismo direkta sa apoy, sunog yan. No? Ganon ang apoy. It is destructive. Sumisimbolo rin ang apoy saan? Sa purging. Sa pagpupurge, sa paglilinis. No? Sa paglilinis at sa pagbibigay ng judgment. Kaya ang purpose ng baptism of fire is what? Judgment. Ang requirement para ikaw ay makatanggap ng judgment tulad ng mga Pariseo at Saduceo, huwag kang magrepent. Huwag mong baguhin ang iyong isipan pagdating saan? Sa kasalanan. Yun lang ang requirement. No? Kung gusto mong makatanggap ng judgment, ang sabi dito sa ating pinag-uusapan, edi huwag ka magsisi. Ganun lang kasimple, no? Ganun lang siya kasimple. Kaya ngayon, tingnan nyo sa verse 12. Diyan sa Matthew chapter 3, Matthew chapter 3, verse 7, nag-stop tayo sa verse 11 kanina, di ba? Itutuloy lang natin. No? Pagkatapos niyang i-rebuke yung Pariseo at Saduceo, pagkatapos niyang nasabihin sa kanila, ang palakol ay nasa inyo na, puputulin na ang inyong mga ugat. Ang mga hindi nagpapakita ng bunga ng kabutihan ay puputulin niya at itatapon niya saan? Saan yung nakasulat doon? Sa apoy. Di ba? So yung apoy doon, wala nang iba pa tayong hahanapin na context. Ang fire dito ay hindi ang Holy Spirit. Ang fire dito ay ang judgment ng Diyos sa mga hindi magsisisi ng kanilang kasalanan. Pagtawag ni John, magsisisi kayo. Magsisi kayo, bumalik kayo sa Diyos. Yung iba nagsisi, yung mga Pariseo pumunta doon para lang makaligtas. Pero hindi para magsisi, magbago ng kanilang isipan, baguhin ang kanilang isipan sa kasalanan. Kaya nagalit sa kanila si John, mga ulupong, sabi ni John sa mga Pariseo at Saduceo. At ang sabi pa ni John, ito ang husgamento sa inyo, puputulin ang inyong mga ugat. At ang sabi niya, Espiritu para sa mga magre-repent, sa hindi naman ay ang apoy.
Sabi sa verse 12, no? Itutuloy lang natin. Nasa kamay niya ang kanyang kalaykay. Alam niyo ibig sabihin ng kalaykay? No? Alam niyo ibig sabihin ng kalaykay? No? Yung di ba? Ano daw ang gagawin niya sa kalaykay? Ililinisin niya ang kanyang ang kanyang giikan. Lilinisin niyo yung giikan niya. Okay? Tingnan niyo. Doon sa paglilinis niya, merong dalawang makikita dito. Okay? Titipunin niya ang kanyang trigo saan? Sa kamalig. No? Titipunin niya ang trigo sa kanyang storehouse, sa kanyang warehouse. Subalit, meron pang isa. Yung mga ipa. Ano sabi? Ay susunugin niya sa apoy na hindi mapapatay. Yan ang propesiya ni John. Ang darating na mas dakila pa sa akin ay magbabautismo sa Espiritu at sa apoy. Pupunta siya sa kanyang giikan, kukunin niya yung mga wheat o yung tinatawag nating trigo at babautismohan niya sa Espiritu. Pero yung mga ipa ay saan niya gagawin? Susunugin niya. Babautismohan niya saan? Sa apoy. Wala nang iba pa tayong dapat hanapin. Hindi po yan tungkol sa Holy Spirit. Ang apoy ay paghuhusga ng Diyos sa mga hindi magsisisi ng kanilang kasalanan. Nakuha po ba natin? Okay? Di ba? Wala tayong ibang verse na pupuntahan. Yan lang. Matthew chapter 3, 7 to 12. No? Ang tanong ngayon ito, bakit si Kristo ang maghuhusga? Bakit si Kristo ang maghuhusga? Ito ang rason. Doon, pwedeng paki-next. Why Christ? Okay, next. Okay. Prophesied Christ will baptize the unrepentant with fire. Next. Yan, ang purpose ay judgment. Ang requirements is to not change the mind of sin. Next na tayo. Ayan, ay salamat. Nakasunod na. Ito na yung next. Bakit si Kristo ang maghuhusga? Because, ito ang sagot, the Father gave all judgment to the Son. Buksan natin mga Bible sa John chapter 5, verse 22 to 23. Para makita ninyo. Hindi lang po si Kristo tagapagligtas. Si Kristo rin ay isang judge. Okay? Diyan na po ba kayo? Say amen. Verse 22, babasahin ko po. Tingnan ninyo ng inyong mga mata. Sabi sa verse 22, ang amay hindi humahatol sa kanino mang tao, kundi ipinagkaloob niya sa anak ang buong paghatol. Verse 23, upang parangalan ng lahat ang anak, na gaya rin ng kanilang pagpaparangal sa ama. Ang hindi nagpaparangal sa anak ay hindi nagpaparangal sa ama na sa kanya'y nagsugo. Nakita niyo yun? No? Nakita niyo yung pinapakita ng verse na ito?
baptism ng isang Kristiyano, bago tayo makarating dun sa symbolical profession of our faith, ito muna yung nangyari. Kaya pagdating ng panahon ni Pablo, no? Kung alam niyo lang, bibigyan ko na kayo ng picture kung anong nangyari. Pagkatapos ng buhay ng Panginoong Jesucristo at siya ay nabuhay muli at umuwi sa kanang trono ng Ama, yung mga binautismuhan ni John ay natagpuan ni Pablo, no? At anong ginawa ni Pablo? Binautismuhan niya ulit. Pero hindi dahil mali yung bautismo ni John, kung hindi dahil yung bautismo ni John ay para lamang mapatawad sila. Pero yung bautismo ni Pablo ay para sa propesyon ng kanilang pananampalataya sa harapan ng mga mananampalataya. At yun ay sumisimbolo sa baptism natin ngayon. Okay? Pero yan ay pag-uusapan pa natin. At I think sa Sunday, kaya na natin ito matapos. Okay? May natutunan ba this morning? Amen. Amen. No? So, may questions ba? At may oras naman tayo. Questions? Sige po. Yung sa ano po, please, Mike, sa ating audio tech. Sige. May mga tao po na ang pananaw nila na kailangan bautismuhan yung bata para maging kasama siya sa pamilyang Kristiyano. At hindi kahit na marami sa ating mga baguhan, may mga kaisipan pang ganon. Dapat po ay maliwanagan yung ganong bagay. Ngayon, yun po ang tinalakay natin tungkol sa pagbautismo. As ang nakasanayan kasi ng tao na pag ipinanganak yung batang maliit, na after ilang buwan, kailangan siyang mabautismo. Kasi pag hindi siya nabautismo, hindi siya kabilang sa pamilya ng Diyos. Kasi yun ang narinig ko na hindi siya welcome sa pamilya ng Kristiyano. At ang masaklap pa, kung mamatay yung bata, mapupunta siya sa impyerno kasi hindi siya Kristiyano. Ngayon, ang tanong ko po, bilang kaalaman din po sa mga bagong mananampalataya, yun bang ganong practices na pag ipinanganak yung bata ay kailangan ibautismo, ay naaayon ba sa salita ng Diyos? Para at least kaalaman ng mga baguhang mananampalataya. Okay po, ayan. So, thank you sa question na yan. Actually, nung Sunday, kung kayo ay umattend nung Sunday school, na-discuss na natin yan ng pinong-pino. Okay? Salamat po. Salamat po. Para sa mga bago na kakaten pa lang, ito ang simpleng sagot sa tanong na yan. Wala ka pong makikitang binautismo na bata sa Biblia. Okay? Meron mga nagsisi ng kanilang kasalanan, si Kristo hindi siya bata binautismo, no? At yung mga binautismo ni Pablo hindi rin po mga bata. Lahat po yun ay mga mananampalataya na nakakaintindi na sila ay ligtas. Okay? Pangalawa po, yung meron kayong isang na-open, yung mga bata pag namatay po ay pupunta ng impyerno. Yun po ay mali, walang sinabi doon sa Biblia na ang bata ay pupunta ng impyerno pag namatay. Dahil, again, para malinaw sa lahat, ang Diyos ay isang pantay, tuwid na Diyos. No? Kung huhusgahan niya ang isang bata na wala pang nagawang mali, hindi siya nun pantay. No? Dahil nagtitiwala tayo sa sinasabi ng Biblia na ang Diyos ay tuwid at pantay sa kanyang paghuhusga, then definitely, tulad niya ng sabi ni David, kahit na yung anak niya ay ipinanganak dahil sa pagkakasala nila, pero walang kinalaman yung anak nila sa kasalanan. Kung hindi, namatay lang yon dahil sa ginawa nila. Pero yung anak niya na yun ay hindi mapupunta sa impyerno. Ang sabi ni David ay makikita niya yung anak na yan doon
sa kanyang pupuntahan. No? So, para malinaw sa atin, hindi tayo naniniwala na ang mga bata ay mapupunta ng impyerno pag namatay. Sila po ay wala pang ginagawang kasalanan technically, kaya sila ay langit. Ganon rin po mga kaibigan at mga kapatid sa mga ang ating paniniwala dun sa mga walang tawag dyan, wala silang comprehension. Ibig sabihin hindi sila nakakaintindi at meron silang disability, no? Na hindi makaintindi. Diba? Sila ay inosente saan? Doon sa bagay na kanilang ginagawa dahil wala silang capacity na umintindi. Diba? So that's why we believe God is just. Alam natin na ang Diyos ay pantay, hindi siya maghuhusga sa isang bagay na hindi naman ginawa ng isang tao. Okay? Kasi ba yun? Ibig sabihin po, Brother David, wala sa katibayan sa Biblia na pag ang isang bata ay hindi naging nabinyagan, ay hindi makasama sa pamilya ng Panginoon. Opo. Thank you po. Thank you. Salamat. So, ayan. Ayan. Ang requirement para ikaw ay mapabilang sa pamilya ng Diyos ay simple lang. Manampalataya ka at ikaw ay sa Sunday pa to pero bigyan ko na kayo ng advance. Babautismohan ka sa Espiritu para ikaw ay makabilang sa pamilya ng Diyos. By one Spirit, we are baptized into one body. 1 Corinthians. Okay? So, yan yung sabi. So, meron pa bang question? Sige po, sis. Ano po, parang karugtong pa po ito nung last po konektado po talaga. Kaya sabi ko, itatanong ko na din. Kasi Brother David, kapag nag-soul winning tayo, nireview ko din yung yung gospel natin, sa gospel clinic, yung pattern natin doon. Hindi naman pattern, kumbaga yung step by step ng wala talaga ito doon. Ganito, ito pong last na tinalakay po natin, last Sunday, sabi po dito ni Christ sa sa Matthew 28, verse 19, sabi niya, "Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost." Ngayon po, Brother David, sa gospel, kahit sa gospel clinic natin, wala naman tayo doon wala tayong simula na pagpapakilala sa tatlong katauhan ng Diyos. Wala. Nakafocus tayo lahat, ang salvation, syempre, na kay Christ talaga. So, walang pagpapakilala ng Holy Spirit, ng God the Father, kung ano ang office nila, ano ang trabaho nila. Ano po ang epekto nun sa kaligtasan po ng isang kaluluwa? Kung hindi naman niya kilala ang tatlong persona ng Diyos. Okay. Sige. So, ang question mo is, una, ang premise mo ay doon sa gospel clinic natin na manual, wala ka nakita doon na pinapakilala ang Father, Son, at Holy Spirit. Okay? Pero meron doong pagpapakilala saan? Sa karakter ng Sa Diyos. Sa karakter ng Diyos, no? So, ano ang magiging epekto pag hindi kilala ng isang tao ang Father, Son, at Holy Spirit nung siya ay maligtas? Yan ang parang question mo, no? So ano yan? Ito yan. Okay, very simple perspective. Tingnan natin sa ganitong angle, no? Nung wala ka pang pagkakakilala sa Diyos, no? Hindi mo pa malalaman na mayroon palang Father, Son, at Holy Spirit kung hindi ka magbabasa ng Biblia at a-attend ng simbahan. No? So basically, ang makikilala lang natin ay ang Diyos. Pero hindi nun ibig sabihin na hindi natin kilala yung Father, Son, at Holy Spirit. Bakit? Kasi ang Father, Son, at Holy Spirit ay ang pagpapakilala sa Diyos
ng naaayon sa Biblia. Kaso, hindi sila magbabasa ng Biblia kasi hindi pa nga nila kilala ang Diyos. Kaya, ano ang entry point? Saan magsisimula? Dapat makilala muna nila ang Diyos. Pag nakilala nila ang Diyos, makikilala nila si Kristo. Pag nakilala nila si Kristo, makikilala nila ang Holy Spirit. Dahil sa salvation natin, nagsisimula yan lahat sa Diyos, kay Kristo na magliligtas, at yung Holy Spirit ang pinakahuli natin makikilala. Bakit? Kasi yung Holy Spirit, doon natin malalaman ang ating assurance, kalagayan, at protection at ownership ng Diyos. Sa Holy Spirit yon. At malalaman yun ng isang mananampalataya pag siya ay ligtas na. Siyempre kasi, Holy Spirit, sino ba yun? Di ba? Parang sa isang upuan, pinakilala mo yung Father, Son, and Holy Spirit. Hindi, very gulong-gulo na yung tao, di ba? Hindi, makikilala ang Father, Son, at Holy Spirit habang kinikilala ng tao ang Diyos. No? At the end of their discipleship, meron silang idea kung ano yung ginawa ng Father, ano yung ginawa ng Son, ano yung ginawa ng Holy Spirit. Pero bago ang lahat ng yon, ang alam niya lang, makasalanan siya at kailangan niya ang Diyos. Nakita mo yun, sis? So, sa timeline, walang apekto na hindi niya yung nakilala. Kasi hindi naman requirement sa salvation ang makilala mo ang Father, Son, at Holy Spirit. Ang requirement sa salvation, kilalanin mo na may magliligtas sa'yo. At may nagbayad ng kasalanan mo. Sino yon? Holy Spirit? Hindi. Father? Hindi. Sino? Si Kristo. So, si Kristo talaga ang starting point natin sa ating na salvation. Nasagot ba yung question mo? Saan po papasok ang mga oneness po doon? Ano po? Yung mga oneness po. Mga one God. Yung mga oneness po. Saan sila papasok doon? Saan sila papasok? Kasi, Hindi sila pasok, actually. Hindi sila pasok kasi kung hindi sila naniniwala na si Kristo ay Diyos, para lang mga iglesia, ano ang kanilang kaligtasan pag nagpa-member ka? Kung maniniwala man sila na si Kristo ay si Kristo ay tao, pero yun ay makapagliligtas, paano nila ma-explain yung mga sinasabi sa Bible na si Kristo ay tinatratong Diyos, at ang sabi doon sa nabasa natin, i-honor natin si Kristo tulad ng pag-honor natin sa Diyos. Dahil kung hindi natin i-honor si Kristo, hindi rin natin ino-honor ang Diyos Ama. So, doon pa lang sa point na yun, hindi sila talaga pasok sa tamang salvation. Di ba? Dahil walang recognition ng Father, ng Son, at ng Holy Spirit as triune God. No? Nakuha mo ba yung point na yun, sis? So, ang specificity, ang pinaka-specific ganito, when we talk about salvation, it's Christ. When we talk about God, the Father, the Son, the Holy Spirit. When we talk about our assurance, it's the Holy Spirit. When we talk about sino ang nagplano ng lahat ng ito, the Father. Okay? So, yun ang kanilang mga specific na role doon sa ating salvation. Pero sa salvation, Christ. Christ alone. Nag-asuba, sis? Or meron ka pang question? Sige. so, sa kagaya po nila na Christ alone, period. Wala kaming pakialam sa Father, wala kaming pakialam sa Holy Spirit. Paano po yun? Hindi. Mali yung approach na ganyan. Kasi pag sinabi mong, maniniwala ko kay Christ, wala akong pakialam sa Father, wala akong pakialam sa Holy Spirit, doon pa lang, mali na yung premise nila kung ganun. Pero walang magsisimula sa ganun, sis. For sure, walang magsisimula sa ganun. Ang start ng lahat ganito, sino ba ang Diyos? Ano ba ang kaligtasan? Yun lagi ang start ng tao. Walang tao na pupunta sa kaligtasan na ang question nila ay wala akong pakialam sa Holy Spirit kasi hindi nga nila alam yon. Hindi nila kilala yon. Pero pag nabasa nila ang Biblia, malalaman nilang may
Holy Spirit, may Father, may Kristo. So, naguguluhan kasi you are coming from a perspective na may alam na sa Father, Son, and Holy Spirit. Di ba? Pero pagka nagmula ka sa start talaga, bilang unbeliever, wala kang alam sa ganun. Ang starting point natin is always Christ. Kaya yung mga oneness, kung bakit sila naging oneness, kasi pagtapos nila makakilala sa Panginoon, kung gano'n ang salvation nila, pagpasok nila doon, sasabihin na meron lang isang Diyos at si Kristo ay kung anong pag-isip nila doon. Di ba? Hindi ko alam. Di ba? So, nagigets mo yung perspective ko sis. Huwag natin siya tingnan doon sa angle na kung ako ay mananampalataya kay Kristo na wala akong pakialam. Kasi wala nga silang alam doon. On the perspective, doon tayo titingin sa from a knowledge of nothing, simula tayo kay Christ, tapos makikilala natin may Diyos pala na galit sa kasalanan, kaya niya pinadala yung kanyang anak, di ba? For God so loved the world. Ibig sabihin ba si Kristo hindi na Diyos? Diyos siya. Pero, kaya nga siya pinakilala na only begotten Son. Nakita mo yung sis, di ba? It's the Father and the Son, for God so loved the world. Kasama si Kristo doon dahil mahal ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. That whosoever believeth in Him shall not perish, but have everlasting life. So, nag-gets mo ba yung sis yung ano natin, no? Start tayo doon sa perspective ni Christ, papunta sa mga deeper knowledge ng Trinity. Okay? Wait lang, i-ano muna natin sa kanya. So, meron ka pa ba doon sis na additional? Sige, para maano natin. Konting dagdag Sige na po. sagot na lang po doon sa Sige po. perspective ng may alam na. So, ano ang gusto mo pang masagot doon sa perspective? So, example, ako ay nakilala ko si Kristo, ang Father at ang Son. Ano ang question mo doon? Yung yun po talaga, na yun nga pong mga tao na may alam na about kay Christ lang. At hirap silang paniwalaan na may tatlong katauhan ang Diyos. Yun po talaga, doon ako po talaga naguguluhan. Kung sa may alam na, tapos ang problem mo doon ay parang hindi sila, Hindi sila kakumbinsido na may tatlong katauhan, may tatlong persona. Okay, so that's a good question. So coming from a perspective na, Opo, nang may alam na. so coming from a perspective na may alam na, ibig sabihin, hindi sila nagbabasa ng Bible. Dahil in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Walang hierarchy doon. Lahat yun ay nasa ating go ye into all the world and preach the gospel. Diba? Teaching them, baptizing them in the name of the Father. Ang sabi nga natin, ang baptism ay tumutukoy sa ating nung Sunday, kung aalala mo sis, ito ay symbol ng ng ating hindi, yung yun, baptism yun dyan, makonfuse ka, sige. Nung Sunday, tungkol yun sa atin, ang baptism dito ay symbol ng ating salvation. So kung symbol ng salvation natin yun, bakit Father, Son at Holy Spirit ang gagamitin kung si Kristo lang or Father lang? Kasi yung tatlo na yun, involved sa ating salvation. Kahit nung si Christ ay nagpabaptize mismo, para to pa rin ang kanyang fulfillment ng prophecy. Pagtapos siya mabaptize, nandun yung Father, nandun yung Holy Spirit. No? Nandoon sa presensya ng kanyang pagkakabautismo. Sis. So, coming from a perspective ng isang mananampalataya, mahalaga na makita natin, hindi tayo nakabase doon sa ating mga ideya, kundi straight tayo dyan pabalik. Yung mga binanggit ko sa context kanina, lahat yun nasa Bible. Baptism ni Christ, yung Great Commission, lahat yun nandun yung Father, Son, and Holy Spirit. Okay? At lahat yun ay walang hierarchy doon. Walang mas mataas si Father, Son, no, wala. Sila ay iisang Diyos. Okay? So, ayan, sige po. Napasunod-sunod tayo doon. Sige po, sis. Okay, magandang umaga po. Good morning. Good morning po. So,
Bakit merong Trinitarian? Kasi, di ba sa Genesis mabasa natin, likhain natin. Di ba sinasabi doon, likhain natin ang mundo. No, ibig sabihin, meron siyang kausap. So, ang nagsasalita doon si Yahweh. Pagdating naman po dito, kasi nabasa ko po talaga, pagdating naman po dito sa New Testament, di ba namatay si Christ at nabuhay, inilibing at nabuhay muli. Di ba bago siya umakyat sa langit, sabi niya sa kanyang mga disciples, no, hindi ko kayo iiwan na mag-isa, iiwan ko sa inyo ang tagatulong or helper na siyang magpapaalala sa lahat ng aking itinuturo sa inyo, which is ang Holy Spirit po. At yung nagsasalita is si Christ. At nasa Genesis po is God the Father. So Trinitarian, masasabi po natin na merong tatlong Diyos, Ano po? tatlong tao, three distinct person in one God. No, sorry po. No, so makikilala po. Totoo ang sinabi ni Brother David na kapag nagbabasa ka ng Biblia, hingin mo muna sa banal na espiritu para iyo yung maunawaan. No? So talagang kung tao sa puso mo, mauunawaan po talaga. At hindi lang basta ikaw tagapakinig. So doer ka rin po ng Biblia. No? So yun lang po ang maidadagdag ko. Meron po talagang Trinity. Opo. Ayan. So ayan, at thank you very much po sis. Okay, so Thank you po. lahat yun, ang sabi ko nga ay nasa Biblia. Sige po. Follow up lang, Brad, doon sa question ni Sister Clarissa. Sige po. Maganda po kasi itong tinalakay natin para mag-grow tayo sa spiritual na buhay. I-specific ko lang po para at least maintindihan natin. Jesus, name above all names. Jesus, names above all names. Particularly sikta ni Pastor Kibuloy. At there are millions of member. Millions yan. Iba-iba, professional, mayayaman. Kahit sa ang sulok sa Pilipinas, sa abroad, marami yan. They are oneness. Ang tanong ko po, kasi may Biblia sila eh. Doon ba sa pangangaral ni Pastor Kibuloy, isinasantabi si God the Father at the Holy Spirit? Kasi yun po ang, kaya nga po ako nagtanong dito. Kasi minsan naisip ko rin na, nga man pala, may Biblia silang hawak. Oo. At ang itinuturo ng leader nila, iisa lang. Oneness sila. Pero kung titingnan mo yung membership, grabe, millions, may abroad pa eh. Ngayon ang tanong ko, yung bang pagbabasa nila ng Biblia, ay wala rin palang saysay dahil hindi nila naintindihan kung anong ibig sabihin doon sa Biblia na nakalagay doon sa Biblia. Yun lang po. Kung ano po ang komento nyo doon? Grabe komento, no? Okay, para tayo ditong podcast, para hindi hindi. Comment, ito po yan. Ang Biblia, kung bakit siya nilagay isinalin sa English at Tagalog para maintindihan natin sa ating lokal na lengguwahe. So ngayon, lahat tayo, kahit magkakaiba-iba tayo ng reliyon, ito ang isang sigurado ko. Pare-parehas tayo ng grammar and English rules. So pag nakita nating baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, wala nang iba pang question na sila ay hindi mas mataas si Father, then Son, then hindi then ang gamit and. Ibig sabihin, simpleng English, simpleng grammar, Father and Son and Holy Spirit. Diba? Kaya, I don't know kung bakit hindi nila naiintindihan yun. Diba? Malinaw sa Bible, malinaw ang mga example ni Christ, malinaw yung pagpapakita doon sa, kahit doon sa creation, and I think na share ni Sis yun, no, yung us doon. Pero hindi lang yun. Kasi doon sa start na yun, na andoon ang Diyos, andoon rin yung Spirit hovering on the face of the water sa Genesis chapter 1. Lahat ng yon ay existing sila. Hindi sila kinreate, existing sila before the world began, before anything exists, nag-exist na sila, wala silang beginning and end.
Si Father ay sinabing Alpha and Omega, si Christ sinabing Alpha and Omega, ang Holy Spirit is from the Father, silang tatlo ay nag-work, and as one, sila po ay Diyos na pinakilala ng iba't ibang role sa Biblia. No? So, sana po yun ay malinaw. Malinaw sa grammar, sa English, sa Tagalog, kahit sa Tagalog, malinaw po yan. Maliban, kung yung version nila, at alam ko, meron dyan may ibang version na ginagamit na talagang doon na sa kanilang doktrina. Kaya delikado yung mga ganun, may sariling Biblia. Sa atin, kung bakit itong gamit natin, as much as possible, King James Version, kasi at least, galing ito sa maraming mga nakuha doon sa Dead Sea at mga copies ng mga lumang scripture, no? At ito ay doon mismo direktang sinalin. Kaya ito ang we can say na malapit, no? Sa ano po? Sige po, si Sis. Po ng isang soul winner. Bakit kaya hindi pa natin 'yun pwede? Although napaka-importante niyang malaman. Bakit hindi pwedeng hindi siya sinasuggest na ituro agad doon sa sinusoul win mo. Kasi una po, ang sabi ni Apostle Paul, ito based lang po sa Bible. 1 Corinthians chapter 3 verse 2, I have fed you with milk and not with meat. For hitherto you were not able to bear it, neither yet now are ye able. So kumbaga po, ang Holy Spirit na nag-enable sa atin maunawaan ng mga bagay-bagay. Okay? It convicts us. So ngayon lang, yun nga po, hindi pa natin siya pwedeng ituro sa mga sa mga baguhan kasi nga babes pa sila in Christ. So ang kailangan muna nilang makilala talaga ay ang Panginoong Hesukristo. And then of course, ang character ni God, which is banal po ang Panginoon. At ayun, sabi pa dito sa 1 Peter chapter 2 verse 2, kung newborn babes ka pa lang, as newborn babes, desire the sincere milk of the word that ye may grow thereby. So yun, pag nag-grow na tayo, makikilala na natin lalo ang character ng Panginoon, makikilala na natin yung mga yung persons ng God, na isa lang yung Diyos natin, na may Diyos pala nagmamahal sa atin. Siya yung nagplano ng salvation natin. May pinadala siya na nagkatawang tao, si Jesus Christ. Siya yung namatay sa cross, nilibing, muling nabuhay. At nung bumalik siya sa langit, may iniwanan sa atin na siya yung nagko-convict sa atin kapag tayo nagkakasala. Siya din yung nagko-comfort sa atin, nagtuturo. So, sabi nga ni ate. So, yun po. Wala lang. Gusto ko lang po i-share kung bakit hindi sinasuggest ng Biblia na ituro yun lahat all at once sa isang mananampalataya. Okay po. So, yun. So, okay. So, ayan, thank you. So, ano lang natin doon hindi siya ay hindi sinasuggest. Kumbaga, walang para natin sabihin, ang requirement ang sabi nga ni Sis, will always be Christ ang pinaka-start. Okay? So, laging si Kristo tayo magsisimula, papunta doon sa deeper knowledge or sa myth. No? Sige po, Pastor. Okay, para sa final, kasi baka ngayon sa pinag-discuss natin, magulo kayo. Bakit may oneness? Automatic pag oneness, mga kapatid, nagplano lang sila. Kung membro ka ng oneness, nasa plano ka pa lang. Ang Biblia nagsabi, walang ibang pangalan na isinulat sa ilalim ng langit na sukat ikaligtas. So therefore, kung si Ama lang sila, may kaligtasan po ba sila? Ayaw, kayo nakakaalam. Pag ganun po, kung kamag-anak nyo nandoon, alisin nyo sila dyan, but walang kaligtasan sa oneness. Mayroon pang isang grupo na ang Banal Espiritu ay maliit na action force. Ay, sino magkukonvict sa'yo? Alisin mo dyan kung may kamag-anak ka, alisin mo. Si Kristo ay propeta, alisin mo kamag-anak mo dyan. Mananagot ka niyan sa harapan ng Diyos. Alam mo ang totoo, tapos di mo sinailalis yan, ay mananagot ka. Oh, please, sorry to say the word, kasi ako mismo, minura ako ng tiyuhin ko dahil sabi ko, mamamatay ako. Pero sinabi ko siya ang totoo, huwag mo akong sisisihin pagdating doon, nasa impyerno ka. Minura ako ng tiyuhin ko.
Pero hindi ko ipinagkait sa kanya na ang katotohanan ng alam ko, itinuro ko sa kanya. Ang dami ngayon mga kapatid, nasa loob ng baptist, hindi alam ang Trinity, na ang Kristo lang ang nagliligtas, si Kristo ang daan, ang katotohanan, pati ang buhay. Kung Diyos Ama ka lang, nasaan ang buhay doon? Creation, mayroon. Pero buhay, wala. Ano pang sabi niya? Daan. O nasaan? Sino ang daan? Ang Ama? Si Kristo ang daan. Hindi po yun. Kaya, kung may kamag-anak kayo doon, ipanalangin niyo, Lord, bigyan mo ka ng tapang, maalis ko ang kamag-anak ko dyan, mamamatay siya sa impyerno doon. Hindi yan maliligtas. Thank you very much. Okay, so ayan. Wala na bang questions pa? Okay, wala na? Wala na? Okay. Sis? Okay na? Okay. So ayan, I think, satisfied customer. Okay, let's all stand. Let's all close. At sa Sunday, tapusin natin ito by discussing the baptism of the Holy Spirit and paano napunta sa baptism natin ngayon sa Christian baptism. Okay? It's a good discussion, kaya thank you sa mga inyong mga queries. Let's pray. Lord, we thank you this morning sa inyong binigay na fruitful discussion, especially sa baptism and ang mga katanungan, Panginoon, pagdating sa perspective about salvation and the Trinity. Thank you, Panginoon, sa pag-usapan namin. Nalangin po kami, Lord, na pagyamanin niyo pa po lalo ang aming pagtingin sa inyo. Hindi lang, Lord, mananatili sa Sunday, kung hindi hanggang sa mga susunod na araw, ay ma-realize namin, Panginoon, kung gaano kabigat ang pagiging isang Kristiyano, na lahat ng ito, Panginoon, ay natamo namin dahil sa ginawa niyo sa krus. Magpapasalamat po kami, lahat ito binabalik namin sa inyong pangalan. Kayo po ang maitaas, wala nang iba. Sa pangalan ni Jesus, ang tagapagligtas. Amen. Thank you very much. At tawagin ko si Brother Raymond para ilid tayo sa ating morning service. Brother Raymond, please.